Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po magbabalik Coach Oli News PH. Shout out sa Banateros, Banateras worldwide. At syempre yung mga taga LA, ngayon po ay nandito tayo ngayon sa Los Angeles. So yan, galing po tayong New York. Dito naman ang ating destinasyon dahil meron po mga activities dito. At sa linggo po, meron pong PDP rally, Pastor Kibuloy, Las Vegas rally. So pupunta rin po tayo dyan, no? So sana suportahan natin. At ito po ang panahon na magsama-sama tayo, mga tunay na mga makaduterte, tunay na Team Suka at higit sa lahat sa Team PDP. Ano nga ba ang magiging lagay ng PDP? Sino ba ang iboboto ng Team PDP? Sino ba ang iboboto ng Team Duterte? Mamaya po pag-uusapan natin lahat yan dahil kumakalat po ang mga itim at puti. Ngayon po yan po ang usapin ngayon, no? So bibigyan po natin ng komentaryo yan at dyan lang po kayo, no? Pero ako'y humihiling. Siyempre, dyan din, batiin natin ang mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Pilipinas. No? Siguro bago mag-eleksyon ay uuwi tayo para bumoto. But for now, ang ating responsibilidad ay nandito sa ibang bansa para ikalat po ang magandang plano ng PDP at siyempre si Pastor Kibuloy. Okay, so bago po tayo magsimula, wag po kakalimutan na i-like tong video na ito nang sa ganun as mas ikalat pa po ito ni YouTube. And of course, i-subscribe nyo po doon sa mga hindi ko pa po subscribers. No, maraming mga manunood kay Coach Oli. Ang sabi ni YouTube, yung mga bumabalik-balik na viewers ay hindi pa po nakasubscribe. So, konting lambing sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po. Okay, di na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, pag-usapan natin yung bagong laglagan na di umano maraming nagme-mensahe sa akin na si Amy, si Torre at si Claire ay nakahanda ng ilaglag. Ibagsak ang trono. Ay, wag ganon. May masasali ka kay Rocket tsaka kay Maharlika sa inciting to sedition. Hindi po. Nako, mamaya din pag-uusapan natin yung mga vloggers na yan. No? But anyway, ito po ang kumakalat na balita ngayon no, sa social media. Siguro sa dahil may marami nagme-mensahe, handa ng iwan si Bongbong Marcos. Ayun, tingnan natin. Lumagapak ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Tindi, no? February, 42%. March, 25% na lang ang approve kay Marcos. Yan. Ayaw nyo sa itim, paputi na ng paputi. Kita nyo? Baka mamaya mag-i-speech ka, may puti sa ilong. Bumabagsak na. Okay, nagsasalita na. Asia mula March 23 hanggang 29. Bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Pangulong. Malaki yan, 17 points. I mean, ano yan? 30 plus % ang ibinaba. Di ba? Malaki yan. Kasi 42% bumaba ng 25. So, almost, kalahati. Halos ang ibinaba. Ganyan po katindi. Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. Tumaas pa ang disapproval. Balikan natin. From 32% naging 53%. So again, ilang percentage? Alam mo, matindi yan Matindi po ito. Kung si Marcos nakikinig sa sitwasyon, siya ay hindi bangag. Siya ay nakikinig sa agos. Yang pagbagsak, yung disapproval rating, tsaka yung kanyang approval rating, yung trust rating niya, bagsak talaga. Matindi po yan.
no? Dapat aware na diyan si Marcos na it's about time makinig siya sa sigaw ng taong bayan. Sa performance niya, sumadsad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o nawala ng tiwala sa kanya. Matitindi nyo yung approval, disapproval, trust and distrust rating, kahit saan tingnan mong anggulo, bagsak si Marcos. Walang tiwala ang taong bayan sa kanya, ayaw na ng approve. Ngayon, ito po titingnan natin. Pag ang presidente po, ganyan ang lagay, baka magkaroon po tayo ng leadership vacuum. Kasi yung kanyang mandato ay nawawalan na ng tiwala ang taong bayan na kung saan saka siya nakakuha ng mandato. And we all know, yung mandato niya ay galing kay BP Sara. Alam naman natin ba't ito nanalo eh. It's because of BP Sara. Di ba? Kung hindi naman siya sinuportahan ni BP Sara, hindi ito mananalo, hindi ito makakabalik. Ngayon, bagsak pa ang rating, bagsak pa ang approval, bagsak ang trust rating. Anong mangyayari dyan? Yung mandato niya bawas na bawas na. Legally, yes, he is the president. But of course, power comes from the people. Tatandaan natin, lahat ng kapangyarihan ng leader, pag wala ang suporta, there is a possibility magkakaroon tayo ng parang vacuum of leadership. Yung nandodoong na leader is just a title. Pero walang backup ng tao, walang suporta ng taong bayan, and that is very dangerous for President Marcos, and that is very dangerous also for the Filipino people. Kaya napaka-importante nito, Marcos, na ibalik mo ang tiwala ng taong bayan. Kasi delikado nga para sa'yo, delikado pa rin sa buong Pilipinas. Hindi po pwedeng magbibingi-bingihan ka and palalagpasin mo tong sitwasyon na ito. Kasi may mga bagay-bagay na hindi mo pwedeng dadaanin lang kay Claire. May mga bagay-bagay na hindi po pwedeng dadaanin mo lang kay Torre. May mga bagay na dapat talaga nakikinig ka. Katulad na lang nung pagpapadrag test. Marcos, that is a very big thing. Kahit anong sabihin ng mga kakampi mo, kahit anong paliwanag na gawin ni Claire Castro, kahit anong paninira na gawin ni Claire Castro kay Duterte, the fact remains that people think that you are an addict. Totoo or hindi, that is not the issue. The issue here is the trust. You cannot bring back that trust na meron ka na ibinigay sa iyo ng taong bayan unless you take the drug test. Hindi ka masasalba ni Torre, hindi ka masasalba ni Claire, hindi ka masasalba ni Boying. Huwag ka magtago sa pantalon ng kung sino man, huwag ka magtago sa saya ng kung sino man. Harapin mo so that you can solve the problem. The more kang tumakbo, yung distrust rating na yan, babagsak pa yan. Takbuhan mo ng takbuhan ng problema, babagsak at babagsak yan. And all you have is the title and of course yung makinarya, yung pera ng taong bayan. Pag naubos yung pera ng taong bayan, how can your title hold on? That will be the problem. Next thing you know, baka mamaya the military, maybe the politicians, bibitaw na rin sa'yo. Diba? So, makinig ka sa taong bayan. Yan ay maliwanag na sigaw ng taong bayan. Yan po ang iniiyak ng taong bayan. Yang distrust rating, yang distrust nila sa'yo, yan ay sigaw ng bawat Pilipino, iyak ng bawat Pilipinong nagugutom. The least thing you could do is to cover up that with Boying Rimulya, John Vic Rimulya, Abalos. Walang mangyayari dyan. Maniwala ka, BBM. With all the support, with all the pagtatanggol ni Claire sa'yo, you're still going down. Bakit? Duwag ka eh. Tumatakbo ka.
sa katotohanan. Being a leader should face the problem. The more kang tumakbo, the more nakikitaan ng taong bayan that you are weak. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng vice Tingnan mo tumaas ng 59%, tumaas si BP. noong Marso mula sa 52% noong Pebrero. Ang kanyang trust rating tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos Wala talaga siya makukomentaryo dyan. Alam mo yan, ano yan ha? Big turnaround yan. Bakit? Kumbagat sa basketball, na-shoot mo na dapat yung bola, kaya lang nag-traveling ka. At because of your traveling, nakashoot yung kalaban, naka 3 points pa. So that is not just 3 points ang nawala sa'yo or 2 points ang nawala sa'yo. That is a 5-point swing. Kung titingnan natin sa basketball, why? Because you lost 2 points at yung dahil doon naka 3 points yung kalaban. So that is a 5-point swing. Same thing here. Bumagsak ka tapos tumaas si BP Sara, malaki po yun. Now, BBM, you have a problem. If you will really analyze this, yung mandato mo galing sa taong bayan, wala na. Or bumababa na. Kumbagat sa isang sakit, you are in an emergency case. Hindi pwedeng pupunta ka kay Claire at gagamutin ka. Hindi pwedeng pupunta ka kay Tory at may pahuhuli ka. Pumunta ka na sa emergency section para magamot yung sakit mo. Ganyan yan, nasa emergency section ka na. Delikado ka dyan, Marcos. Okay, hindi tayo nagbibigay, baka sabihin, inciting to sedition. We are just talking about facts. You have a problem and the Philippines have a problem. The Filipino people is crying out. Diba? So, ano yan? Dapat sagipin na yan. VP Sara. Pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong, nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee. See here a house fragmented. No? Practically, it's the Marcos family going up against each other, and ito may malaking epekto to, no, doon sa perception ng mga taong bayan, particularly doon sa solidarity. Pinapakita rin daw sa survey na malayo ang mga sinasabi ng Malacanang sa nararamdaman ng publiko, partikular sa usapin ng inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Calilong, posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre, family-oriented pa rin tayo, and naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was, and she, as the daughter, will have to be at the side of her father. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang Lahat bagsak. Marcos bagsak, Chis Escudero bagsak, Martin Romualdez bagsak, si BP Sara taas. Pag hindi pa naman kayo nakinig dyan, kabobo na ng political strategist ninyo. Kabobo ng political advisor ninyo. Huwag kayong alam mo, Marcos, huwag ka maniniwala dyan. Baka mamaya, niloloko ka ng mga tao sa paligid nila, ikaw, nakikinig ka ng nakikinig sa kanila, habang yung mga tao sa paligid mo nangungurakot. Hindi po tayo nagbibintang but that is a possibility. Kasi lahat ng diskarte mo, Marcos, mali eh. And if you will look at it, sabla yung mga nagpapayo sa'yo. And possibly, because of that, namamayagpag yung mga nakapaligid sa'yo, tuloy-tuloy nagtatrabaho sa kurakot. Again, hindi tayo nagbibintang. But that happened before. Sa isang politiko, sa isang presidente na inutil yung presidente at ang nagpapatakbo yung nasa kapaligid. Mag-iingat ka, Marcos. Because what you are doing is a dead end. Is a political suicide. Kaya nga kung
Ako anak mo, ako si Sandro. Sisisantihin ko yung mga nakapaligid sa'yo na mga political advisor. Mali yan binibigay sa yung payo. Tanong kung ako anak mo, kung ako si Sandro, pagsisisigawan ko yung mga tao sa paligid mo, pagbababatukan ko yan. Mali yung binibitawan nilang diskarte para sa'yo. At sinong bumabagsak? Ikaw. Sino ang nangkikinabang? Possibly, sinong nakikinabang sa pera? Possibly, sinong nakakakurakot? Diba? Kaya nga, Marcos, magising ka na. Baka mamaya, all you know, tandaan mo to ha, kasi may mga nagsasabi po, may mga natatanggap ako mensahe. Lahat ng pagtatanggol sa'yo ni Claire, nagba-backfire. Nung una, sa totoo lang ha, naiinis ako kay Claire, but I think she was effective before. Okay? Sa parte nyo ha, sa parte ng mga BBM, mga Marcos, I think she was effective before. But now, nagiging inefficient na si Claire. Bakit? Wala na siyang ibang rason at the same time, wala naman siyang pinapakitang programa ng gobyerno. Tapos, yung mga komentaryo niya ngayon is all about Duterte na sablay na. Noong una, nakakainis for us dahil alam natin hindi totoo. But now, parang nakakatawa na lang. Yung napaka-OA, ang corny na. Di ba? Sablay si Claire. Tingnan mo, kinuha mo si Claire. After mong kinuha si Claire, dumadaus-dos ang iyong rating. In short, she is ineffective. Si Torre, pre-nomote mo dahil di umano sa trabahong ginawa niya kay Pastor Kibuloy at kinidnap niya si Tatay Digong. Anong nangyari sa iyo? Dumadaus-dus ka. These people nakikinabang. Si Claire nakakapag-vlog, nakikilala. Si Torre napopromote, hindi natin alam kung may financial assistance pa. Tapos yung rating mo bumabagsak. Yung mga tao sa paligid mo, I think they are using you. In my opinion, they are using you dahil may pakinabang sila, then ikaw bumabagsak. Tingnan mo itong mabuti. Tingnan mo kung totoo. Okay, I'm not saying totoo to. I'm not saying na hindi ito totoo. Pero marami tayong nakukuhang mensahe na ito sila Torre, sila Claire, ready ka nang ilaglag. The fact is, parang nilalaglag ka na nga. Dahil yung mga ginagawa nila, ikinababagsak mo, Marcos. Mag-iingat ka. Baka Trojan horse siya mga yan. Ngayon, right now, as I speak, meron din kaming nararamdamang Trojan horse na pumapasok sa gitna ng PDP senators. Alam namin, kampi sa kabila, pero pinapasok kami. Baka mamaya, yung mga kakampi mo, Trojan horse din yan. Sa tingin mo, akala mo, kakampi mo, pero nilalaglag ka. It's happening in both camps, I think. Again, even sa kampo ng Duterte, pinapasok ngayon ng PDP, ng traidor, ng manggagamit. Be very, very careful, Marcos, ha? Mag-iingat ka dyan. Ganyan ang labanan ngayon. Oh, baka mamaya. Anyway, kayo humusga. Ha? Anong sa tingin ninyo, yung mga natatanggap natin, totoo ba ito? But the fact remains, totoo or hindi, the numbers will not lie. You are going down, Marcos. Tingnan mo ang ratings. Di ba? Tatandaan mo si Claire. Nilalaglag ka niyan dati, nagkaposisyon lang. Kaya todo tanggol sa'yo. Si Torre, akala mo ba nasa iyo loyalty niyan? Di ba? Pag nakaupo si BP Sara, babaligtad yan.
Why? Hahabulin siya ng batas. And he knows that he is not stupid, I think. He is not that stupid, maybe a little. Pero hahabulin ng batas yan. Ilalaglag ka rin yan. Hindi natin alam kung meron na rin niyang kuntsabahan sa loob. Maybe you know it. Hindi mo alam. Mamaya, magkakakampi na yan. Si Amy, si Torre, at saka si Claire. Mag-iingat ka lang. Okay, I'm not saying na totoo yan. Okay? What I'm saying, makinig ka sa taong bayan. May problema tayo. Approval rating ni Senate President Cheese Escudero habang 3 puntos ang nabawas kay House Speaker Martin Romualdez. Wala pa silang komento rito. Nagbabalita mula sa Okay, next topic po tayo. Okay, eto pag-usapan naman natin ngayon ha. Sino ba ang napipisil ng Team PDP? Ng Team Duterte or ng Team Suka, sino ang dapat iboto ng tunay na makaduterte? Again, tunay na makaduterte. O, pakinggan po natin. Kailangan yung i-vote straight ang Duterte. Diyan. Ha? Agree ako diyan kay Sas. Kailangan yung i-vote straight ang Duterte. Kung sinasabi mong ikaw ay may tiwala sa Duterte, Duterte, I'm talking about in general ng mga Duterte. But to be specific is about Tatay Digong. Okay, I'm talking about Tatay Digong. Of course, BP Sara din, no? Pero ano ba ang iniwan sa atin ni Tatay Digong bago siya kinidnap papuntang Hague? Even si BP Sara, nagpunta tayo doon sa Hong Kong, yun ang huling binanggit, etong 10 na ito. But to make it straight or to get to the point of Tatay Digong, he wants this 10. Okay? Straight po, wag po natin kakalimutan. Hindi po pwede. Kailangan vote straight Duterte. Huwag kayong mag-iiwan ng blanco sa mga senador. Yan. Agree ako dyan kay Sas. Huwag kayo mag-iiwan ng blanco. Okay? Dito possibly magkaiba-iba ang banateros, no? Or magkaiba-iba tayo. Yung iba sasabihin, wala, Duterte lang, hindi namin hahaluan ng iba. Okay? Duterte lang, yung 10 lang. May punto sila kasi pag naglagay ka pa dyan, posibleng yung mga nasa ibaba na Duterte, yung mga 10, 11, 12, posibleng malaglag. Dahil yun ang gagamitin sa cheating. Sinasabi ko sa inyo, yung Ayan. Yan ang punto. Bakit kailangan i-fill up mo? Kasi yan ang gagamitin sa cheating. Yang dalawa na yan, i-fill up pa nila. Okay? So, possibly, yung iba sinasabi para wag na malaglag yung pang-siyam o pang-10 na Duterte, wag na maglagay ng dalawa para umangat silang todo. Kasi baka yung nilagay mong dalawa, yun pa ang magpatanggal doon sa original na 10. Di ba? Abot ko po ang yung inyong doon. Kaya lang sa ibang banda, posible naman na i-fill up nila yan at ang ilagay nila dyan si Bam Aquino. Ilagay nila dyan itong plastic na kain ng kain sa takip ng kaldero. Di ba? Kung ilagay nila dyan si Abalos, ilagay nila dyan yung mga NPA. Ang daming tumatakbo ngayon. Kayo nang bahala. Huwag kayong maglalagay dyan ng NPA. Huwag kayong maglalagay dyan ng komunista. Coach Oli, paano yon? Baka nga naman, pag naglagay pa kami ng dalawa, matanggal pa yung mga di huwag kayong maglagay ng malakas. Ang ilagay nyo pang 11 at pang 12, yung sa tingin ninyong mahina, na hindi kayang matanggal yung pang 9 at pang 10 ng Duterte. Pero yung ilalagay mo dyan, you make sure na talagang loyal kay Tatay Digong. At may magagawa. Hindi yung loyal lang kay Tatay Digong. O yung kunwari may nagagawa. Ako I suggest, kumuha kayo nung sa tingin ninyong bago, pero may resibo. Kasi kung boboto lang tayo, lalagay mo dyan si Tito Soto. Ano bang nagawa nung mga yon? Diba? Si Ping Lacson, ano bang ang tagal-tagal na niya, wala namang may significant na bago ba nila ang Pilipinas? So kumuha kayo ng bago na sa tingin ninyo, hindi makakaapekto. And at the same time, pag naglagay kayo ng dalawa,
hindi magagamit sa dayaan. Di ba? Coach Oli, ang tanong, ikaw ba, sino pa yung dalawa? Hindi ko po alam. Okay? Hindi ko po pa alam kung sino yung idadagdag kong dalawa dyan. But definitely, one thing for sure, it's not Aimee. Diyan, sigurado ako dyan. Bakit? Naaalala nyo ang Banateros, maraming nagmura sa Banateros, nagalit sa Banateros dahil prinomote ni BP Sara si Bongbong. At hindi kami umagri doon dahil ang pinakinggan namin si Tatay Digong. Anong sabi ni Tatay Digong? Bangag yan, nagdodroga yan sa jet plane at saka sa yate. Kung totoo yun or hindi, the point is, nakinig kami kay Tatay Digong. Yun ang punto. Okay? So kahit in-endorse ni BP Sara si BBM, hindi kami nakinig. Maraming nagmura sa amin, maraming nagalit sa amin. And yet, hindi sa pagmamalaki, maraming nagmumura sa amin, nanonood na po sa amin. Bakit? 3 years after, we prove na totoo at tama yung sinasabi namin. Hindi namin sinasabi kaming matalino, ang sinasabi namin may paninindigan kami doon sa sinabi ni Tatay Digong. Maliwanag po. No? Okay. Ngayon, kung gusto nyong iboto si Aimee, bahala kayo, walang pilitan. Hindi po ganyan ang Banateros. Basta ako, hindi ko alam kung anong boto, kasi malayo ako ngayon sa kanila. Okay, but I think pare-parehas kami ng stand dito. But in any case, kung magkakaiba man kami ng case, ay ng stand, wala naman pong diktador sa Banateros eh. Yung kailangan ito sundin, ito dapat gawin. Hindi, iba-iba. Minsan nga nagkakakontrahan kami dyan eh. Ang stand ko, iisipin ko, magboboto pa ako ng dalawa. Sa ngayon, di ko pa alam. But definitely, it's not Aimee. Unless there is a significant na gagawin niya bago mag-eleksyon. Hindi po pwedeng may plano yan. Hindi po pwedeng may strategy yan. Hindi po pwedeng, hindi naman tanga si Sara para hindi niya style na kaya niya in-endorse yan dahil meron silang plano. Hindi po pwedeng ganon. It's the same thing as yung pre-promote niya si Marcos. Hindi kami nakinig and yet we were tama. Hindi ko po sinusumbat but we stand. Bakit? Nabudol na nga eh. Sinabi na ni Tatay Digong, at the same time now, ito sinabi ni Tatay Digong, hindi naman sinabi ni Tatay Digong iboto si Aimee. Kaibigan nila, yes, walang problema. Meron din akong kaibigan, tumatakbong senador eh. Pero I will not vote for him. I will not endorse him. Pero kaibigan ko siya. Matalik kong kaibigan. But that doesn't mean nabilib ako sa kanya sa politika. Hindi. Magkaibigan kami. Yes. So kung kaibigan man ni Sara, sa inyo yan, kaibigan yan. But politically, I don't think she deserves it. Unless, gawin niya to. Mapakulong niya, mapakontempt niya si Torres, si Boying, o si John Vic. Dahil naging kasangkapan sila sa pagkikidnap kay Marcos, kay Tatay Digong. Or, mapabalik mo si PRRD rito. Or magsampa ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Or i-call out mo ng drug test yung kapatid mo. At magpa-drug test nga si Marcos. Di ba? Walang problema. Kung yan magagawa mo, that is not lip service anymore. That is resibo. Ayaw namin yung marinig kasi posibleng gawin ito, posible ito, maybe ito ang plano nila, ito strategy nila, ito gagawin nila, ito ganyan, ganito, meron silang plan. Hindi po pwedeng ganun. Hindi pwedeng maybe. Hindi pwedeng ito strategy. Kailangan dito resibo. Bakit ilang beses na tayong nabudol ng Marcos? Hindi po pwedeng ganun. Naunawaan niyo po. So kung meron, hindi pakita niya. Kakampanya ko pa siya araw-araw. Kung yung mga sinabi ko, magawa niya. Walang problema. But as of now, wala pa siyang resibong wala pa siyang papakitang resibo kung hindi itinaas lang yung kamay niya ni BP Sara. That is not a plan. Hindi niya masusolusyonan yung problema sa gutom ng bawat Pilipino.
Hindi yan masusolusyonan doon sa problema ang ginagawa ng kapatid niya dito sa Pilipinas. Kahit itaas pa ang kamay niya na ni BP Sara 10 beses, hindi yan solusyon. So we want resibo, hindi taas ng kamay. Again, walang pilitan. If you want to vote for for Amy, go ahead. Kung sa tingin ninyo may magagawa si Amy, go ahead. But as for me, wala. Pakita muna ng resulta. Maliwanag po. Okay. Undervote na count, i-distribute nila yan. Okay? Kaya huwag kayong mag-undervote. 10 plus 2. Huwag kayong boboto ng kahit sinong kakamping. Ay, yan ang wag niyong gagawin. Kakamping. Huwag kayong boboto ng kakamping. Alam niyo na kung ano ang linyada ng kakamping. Alam niyo na siguro kung saan nanggagaling ang kanilang financial support. Alam niyo na kung ano ang karakas ng pink. Okay? Kayo na, ilagay niyo sa comment section. Ano ba ang linyada ng yellow pink? Lagay niyo dyan para maliwanagan ng ating mga kababayan. Pero wag na wag for me. Huwag niyong iboboto ang mga kandidatong nag-uumpisa sa letter T, ang apelyido. Kailangan Bongo should be number 1. De La Rosa should be number 2. Ako, Pastor Kibuloy, number 1. Number 1, Pastor Kibuloy. O, bakit? Coach Oli, kasi, check, nawala. Saglit, ha? Nawala ata ang ating audio. Okay, number 1. Bakit si Pastor Kibuloy? Kasi baka sasabihin nyo, hindi, taga-SMNI ka. Coach Oli, kaibigan mo yung mga taga-KOJC. Ako po, hindi member ng KOJC. Paliwanagan ko lang po kayo maayos. At kami po ay naging kritiko ni Pastor Kibuloy. O, alam nyo yan. No? Alam nyo rin na hindi kami nabudol. Ito, hindi ko pinagmamalaki. Pero so far, yung sinusuportahan namin na tumatakbo, kita nyo until now malinis. Even sa Isko, malinis, di ba? Hindi kami sumuporta kay Bongbong. We prove, tama kami. Di ba? Bakit? Kritiko kami ni Pastor, nakita namin. Ang sitwasyon ng Pilipinas, kumbagat sa tao, parang cancer. Ganyan na po. Hindi po tayo po pwede gagawa or maboboto ng isang tao dahil dati na siyang politiko. Pero pag nakita mo naman bakla akong tumandig, walang stand. And I have nothing against mga bakla. Marami tayong kaibigan bakla. Ang point ko lang, walang tayo. Walang tayo. Paiba-iba. Sumasayaw sa gitna. Minsan nandito, minsan. Si Pastor Kibuloy, nakita nyo naman, todo. To the point na hindi lip service. To the point, kahit ikulong, hindi iiwanan ng Duterte. Kahit tanggalan ng prangkisa, kahit gipitin ng SMNI, hindi iniiwan ang Duterte. We need someone like that. Magbigay kayo ng kandidato that has the capacity, that has the receipt. May resibo, kayang gawin yan. Wala akong nakikita. Meron, pero not to the point as Pastor Kibuloy. Nakita nyo naman ang rally worldwide. Nakita nyo naman ang rally nationwide. Nakakulong pa siya, ha? Tingnan nyo, nakakulong pa. Iyan ang leader. Yung leader na hindi tatamad-tamad. Yung leader na nakatodo. Saan ka nakakita ngayon ng leader nakatodo? Ito sasabihin ko sa inyo, yung sinasabi niyang zero corruption, kaya niyang gawin. Bakit? Nagawa niya. Nagawa niya sa KOJC. Alam mo, halos araw-araw kasama ko taga KOJC. Araw-araw kasama ko taga SMNI. Nakikita ko, nababantayan ko yung galaw nila. Observant ako Ako, tahimik, nakikinig lang ako pero observant ako. Alam mo kung bakit ko nasasabing talagang
Zero corruption. Bukod sa ebidensya, nakita nyo naman yung kingdom, nakita nyo yung prayer mountain, nakita nyo yung glory mountain. Ha? Zero corruption. Hindi yan magagawa kung kurap ang head. Pero isa pong senyales ng zero corruption, tingnan mo yung mga nakapaligid. Kasi possible, hindi kurap ang leader, pero babagsak ang organisasyon dahil yung mga nakapaligid. Yaan madaling makita. Alam niyo nakikita ko sa mga nakapaligid kay pastor, hindi kurap. Tingnan niyo ang gobyerno ngayon. Kayo na magsabi sa akin, kung yung mga nakapaligid kay Marcos kurap, doon pa lang malalaman mo na. Pag kurap ang leader, chances are yung nakapaligid kurap din. Nagigets? Kahit sabihin natin hindi kurap yung leader, pero pag ang nakapaligid kurap, yung organisasyon na yun, babagsak. Ang mga proyekto, substandard. Buti nga kung may proyekto pa eh. Baka nga wala ng proyekto. Bakit? Binubulsa ng mga nakapaligid. Yan po mahirap itago. Yung pangungurap ng nasa ibabaw, pwedeng itago. Pero mag-o-overspill yan. Mag-i-spill over pala sa mga nakapaligid sa tao. And you will notice it. Madaling makita po kung kurap yung mga nakapaligid sa tao. And that one thing, I can prove to you, I can vouch on that, na si Pastor Kibuloy ay hindi kurap. Even yung mga nakapaligid sa kanya. Kaya nga po dinidiin ko sa inyo, we need someone like him. Actually, we don't need him. We need him badly. We need him badly. Wala akong nakikita na what will solve the problem of the Philippines. Ikot na po ako sa mundo. Nakikita ko po yung mga magagandang nangyayari sa iba't ibang bansa. Until now, tayo na lang yung nakaroro. Nakakaawa na po ang Pilipinas. And you think you can masosolve yan ng mga ordinaryong Pilipino na kumakain sa kaldero? You think masosolve yan ng mga politikong pabalik-balik na lang na nung chance naman napunta sila? Try on this. Just once, try on this. Ilagay natin sa posisyon si Pastor Kibuloy. Pag hindi niya naayos ang Pilipinas or hindi niya nabago ang trajectory ng Senate, balikan nyo kaming banateros, murahin nyo kami. Murahin nyo kami araw-gabi, tatanggapin namin. But we can vouch on that. Pag nalagay sa pwesto si Pastor Kibuloy, we can vouch. Kasi kita namin yung leadership, yung trajectory, babaguhin niya ang Pilipinas or kung hindi man niya mabago totally because senator lang siya, hindi naman siya president yet or president, mababago niya ang tono, ang trajectory ng Senate. Sige, murahin nyo kami araw-araw. Why? Because ang laki ng tiwala namin. That no one can do that unless makaupo si Pastor Kibuloy. At ako, sinisigurado ko sa inyo. Okay, wag muna nating, hindi naman ito nasa plano. But, ako sisiguraduhin ko sa inyo. Pag napaupo si Pastor Kibuloy, your mind will change. And I'm sure sa mga bashers, makinig kayo mabuti. Even sa mga Team Duterte, I'm sure the next time na manalo si Pastor Kibuloy, the next time you will shout, you want him to run for Vice President or President. Because I know he will change the political system of the country. And I know for sure he will prove himself. Kayo mismo, isisigaw ninyo. Maybe for Vice President or for President sa susunod na
ano. So, ilagay po natin. Number 1 po, ako para sa akin, number 1, si Pastor Kibuloy. Siya po ay Duterte hindi dahil sa hearing lang. May kasamang kulong. Ha? Malaking napatunayan sa Duterte. Accounting. Ganyan na, Bongo de la Rosa. Pwede naman de la Rosa number 1, pero ngayon kasi namamayagpag si Bongo eh. Okay? At wala dapat kakamping candidates ang pumasok. Tama na yan, na-i-plus natin yung Senadoro. No? And I'm pretty sure, yung kabilang parlor, dinadala naman nila yung Kiko Bam. Ayaw lang sabihin ni Kiko Bam na dinadala rin naman sila ng alyansa. Pero kailangan Ako, yung... I believe, Sasa. Ako naniniwala ako na si Bam at itong kumakain sa kaldero ay dinadala ng alyansa ni Marcos. Ayaw lang nila lantarang gawin, no? Kasi nabawasan sila ng 2, si Camille at saka si Ivy, wala na sa kanila. Ang talagang dinadala nila diyan si Bam at si Kiko. Ba't nila gagawin? Kasi they need the support of the pink. Because head to head, they cannot compete with the Dutertes. So they need the support of the pink. Ang sa tingin ko diyan, they have a secret agreement that they will carry Bam and Kiko na ang kapalit that the pink will support the alyansa. Sa madaling salita, pasensya na po sa kumakain, kinain po nila yung tinain nila. Kinain po nila yung sinuka nila. Dati nagsasabihan yan, diktador, mamamatay tao, magnanakaw, corrupt, sinasabihan nila Marcos. Ngayon, nakikipag-alyansa. Di ba, ganun din ang Marcos, kung ano-anong sinasabi sa dilaw. Pero ngayon, nakipag-alyansa. Ay kung siguro buhay yung tatay ni Marcos, baka binatukan yan. Isipin mo, ang ipapalit mo sa kapatid mo na si Amy, na umalis sa alyansa, ay yung kapamilya or anak nitong, kapamilya nitong nagpatanggal sa akin sa posisyon at nagpatapon sa akin sa Hawaii. Di ba? Ang sakit nun. Kung ako tatay talaga nito si Bongbong, binatukan ko talaga to kaliwat kanan. Pinatanggal ako, tapos tinanggal mo yung kapatid mo. Tapos yung nagpatanggal sa akin kapamilya nung pinatanggal mo. Adik ka ba? Adik ka ba? Babatukan pa kita. Kung ako yung tatay, kaso hindi ako yung tatay. Di ba? Inalis mo yung kapatid mo. Anong klase ka? Ipapalit mo yung pamilyang kaaway natin. Lantarang pagsuka ay pagkain ng sinuka yan o pagkain ng tinae mo. Anyway, nasa sa inyo yan. Wala tayong pilitan. Sa Banaderos, wala naman eh. Ayoko lang naririnig na yung hindi, may strategy yan, may strategy. Huwag nyo kaming strategy. Yung haba ng paliwanag nyo. Ang haba ng paliwanag, yung pala ang ipopromote lang ng vlogger nila, si Amy. Kahit anong paliwanag gawin ninyo, pakitaan nyo kami resibo, tapos na, wala nang mahaba-habang paliwanag. Kanya-kanya yan, okay? No? Basta sa akin yun, no? And maganda tong sinasabi ni Sas. I totally agree with him na ito ang dapat natin dito, focus tayo sa Duterte, huwag tayo magsama ng Yellow Pink, at huwag din tayo magsama ng komunista, no? Magaling to pakinggan po natin to si Sas, napakagaling. Thank you po sa video mo, Sas. Nakuha ko lang to sa Facebook, no? Maganda yung ang daming matututunan kay Sas. Okay? So, wag pong kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo dito kay Coach Oli News PH. Okay? Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. At kita-kita po tayo dyan sa Las Vegas sa Linggo.